Ang dilim ay hindi kailanman naging kasing lamig ng pagtataksil na bumalot sa buhay ni Glenda. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang lumalaking tiyan, na senyales ng buhay na kanyang pinaniniwalaang magdadala ng kaganapan. Kaganapan na agad namang dinurog ng katotohanan. Si Rafael, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangarap, ng pag-asa, ay siya ring nag-iwan sa kanya sa gitna ng unos. Isang hapon sa kanilang maliit na inuupahang apartment sa Maynila, inilatag ni Rafael ang lahat ng baraha. Wala siyang kasing lamig na tinig. Glenda, kailangan ko lang bumalik sa Australia. Nagninga sa mga mata ni Glenda. Bumalik? Pero, tayong dalawa, Rafael. Ang baby natin. Tumingin si Rafael sa malayo. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Tila isa lamang obligasyon ang kanyang pinutol. Hindi isang buhay. May asawa ako, Glenda. Hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi ko alam kung paano. Naramdaman ni Glenda na parang nanalo siya ng matinding sampal. Humihingal siya, pilit pinipigilan ang luha na umalpas. May asawa? Isang asawa na kasalukuyan naghihintay sa'yo sa Australia? At kailan mo balak sabihin sa akin to, Rafael? Kapag nailabas ko ng anak mo? Huwag mo ako sigawan. Malamig na tugon ni Rafael. Hindi ito ang gusto ko. Pero ito ang nangyayari. Ang buhay ko'y nandun at hindi na ako babalik dito. Hindi kita kayang panagutan, Glenda. Kahit na ang bata. Bumangon si Glenda, nanginginig ang buong katawan. Panagutan? Ang pinag-uusapan natin dito, anak ko, Rafael. Hindi isang bagay na basta mo nang iiwanan. Papatayin mo ako sa sakit. Maging matapang ka, Glenda. May trabaho ka. Palakihin mo ang bata. Marami namang single mother dyan. Paalam. At umalis si Rafael. Tulad ng isang hangin na dumaan, iniwan niya si Glenda na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap ang tiyan. Pinapangako sa sarili na kahit anong hirap, itataguyod niya ang kanilang anak. Lumipas ang 5 taon. Lumaki si Junior, ang bunga ng kabiguan, na matalino, masayahin at puno ng buhay. Si Glenda naman, matapos makabangon ay nagtagumpay sa pagpapatakbo ng isang maliit na butik. Ang sugat ay naghilom, nag-iwan ng pilat na nagsilbing paalala ng kanyang lakas. Dito niya nakilala si Jason, isang arkitekto, matikas at may malalim na paggalang sa kanyang pagiging ina. Ang pagmamahalan ay dahan-dahang namuo, hindi tulad ng mainit at mapusok na simula niya kay Rafael, kundi isang mas matatag, mas kalmado at mapayapang damdamin. Ngunit ang kapayapaan ay madaling nabura nang ipakilala ni Jason si Glenda sa kaniyang pamilya. Sa isang hapunan, habang pilit nanginingiti ni Glenda ang bawat tanong, naramdaman niya ang mas mabigat na paghatol mula sa mga mata ng ina ni Jason, si Ginang Elena. Kagalang-galang naman ang trabaho mo, Glenda. Panimula ni Ginang Elena, tila tinitimbang ang bawat salita. Pero hindi mo siguro maintindihan ang posisyon ni Jason sa lipunan. Kailangan niya ng asawang ganap, hindi isang may bitbit na. Natahimik si Jason, akmang magsasalita ngunit inunahan siya ni Glenda. Ginang Elena, alam ko ang posisyon ko. Mariing tugon ni Glenda, diretso ang tingin. Tinitiyak ko po sa inyo na si Junior ay pinapalaki ko ang may paggalang at may pagmamahal. Hindi siya bitbit o hadlang. Siya ang inspirasyon ko. Pero hindi mo ba naiintindihan? Singit ng tita ni Jason. Lahat ng dugot pawis ni Jason ay mapupunta sa anak ng ibang lalaki. Hindi yun tama, Glenda. Hindi na nakapagtimpi si Jason. Hinawakan niya ang kamay ni Glenda. Tama na, ma. Alam ko pinapasok ko. Hindi si Glenda ang problema dito. Ang problema, ang paghatol niyo sa kanya. Glenda, tayo na. Sa kotse, habang patuloy na nanginginig ang kamay ni Glenda, niyakap siya ni Jason. Patawarin mo sila, mahal.
Ang pagmamahal ko sa iyo mas matimbang kaysa sa kanilang mga opinyon. Pero Jason, bulong ni Glenda, kaya mo ba talaga? Ang pagsubok na to, baka masira lang ang relasyon niyo ng pamilya mo dahil sa akin. Tinitigan siya ni Jason. Hindi ako bibitaw. Hindi ako si Rafael. Mananatili ako rito palagi. Pinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. Ang katatagan ni Jason ay nagbigay daan sa panghulihang pagtanggap. Kahit pilit ng kanyang pamilya. At nang malaman nilang buntis si Glenda, nag-alab ang pag-asa. Magkakaroon na tayo ng sariling pamilya, mahal. Masayang wika ni Jason, yakap-yakap si Glenda habang tinitingnan ang resulta ng pregnancy test. Ngunit ang kapalaran ay tila may mapait na biro. Sa kanilang pangalawang check-up, ang ultrasound screen ay nanatiling tahimik. Glenda, I'm sorry. Wala na tayong marinig na heartbeat. Malungkot na pahayag ng doktor. Ang sakit ng pagkawala ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. Nagluksa sila, subalit ang pagmamahala nila ay nagbigay sa kanila ng lakas para sumubok pa. Ngunit hindi na sila sinuwerte. Gaano man sila nagdasal o sumailalim sa konsultasyon, hindi na ulit sila pinalad. Habang nakikipaglaban sila sa lungkot at frustration ng kawalan ng anak, isang bagong anino ang dumating sa buhay ni Jason. Si Irene, ang kaniyang bagong empleyado. Si Irene ay bata, ambisyosa at hindi nagtatago ng kaniyang labis sa paghanga kay Jason. Madalas mag-overtime si Jason at madalas na naroroon si Irene. Isang gabi, kinausap ni Glenda si Jason sa kanilang kwarto. Napapansin ko lang, Jason, parang laging si Irene ang kasama mo sa mga importanteng project. Hindi ba dapat itinitigil mo ang pagbibigay sa kanya ng dahilan para lagi maging malapit? Naiinis na inalis ni Jason ang kurbata. Glenda, huwag kang maging paranoid. Kaibigan ko lang si Irene. Professional ang relasyon namin. Isa siyang magaling na engineer. Ang pagiging magaling niyang engineer bang nagbibigay sa kanya ng lisensya para tingnan ka na parang ikaw ang universe niya? Tumaas ang boses ni Glenda. Nakikita ko sa tingin niya, Jason. Alam mo yan. Huwag mo akong piliting maging bulag. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Bawi ni Jason, isang salitang agad niyang pinagsisihan nang makita ang sakit sa mata ni Glenda. Huwag mong ipasa sa akin ang pagkakamali mo. Mahina ngunit maring sagot ni Glenda. Ang tiwala ay hindi pilit. Ito ay pinaghihirapan. Ngunit sa hindi mo paglayo sa kanya, binibigyan mo ako ng lahat ng dahilan para magduda. Ang huling bangungot ay dumating isang umaga. Isang kaibigan ni Jason ang nag-iwan ng isang pahiwatig na nagdulot ng matinding kaba. Iniharap ni Glenda si Jason sa kusina, kung saan tahimik siyang nagtimpla ng kape. Jason, may nangyari ba sa inyo ni Irene nung nag-out of town ka para sa proyekto sa Batangas? Nalaglag ang hawak na tasa ni Jason. Umalingaw-ngaw ang tunog ng babasaging salamin sa katahimikan. Glenda, pakinggan mo ko. Nagsimula si Jason. Wala akong kailangang pakinggan mula sa iyo, kundi ang katotohanan. Hinamon siya ni Glenda, hindi lumuluha, kundi puno ng matinding galit. Isang gabi lang, Jason. Isang gabing kahinaan. May nangyari ba? Ipinikit ni Jason ang kanyang mga mata na puno ng pagsisisi. Oo, pero walang ibig sabihin yun. Lasing ako, Glenda. Sinamantala niya ang pagkakataon. Walang ibig sabihin, Jason? Ito ba ang dahilan kung bakit mo pinaglaban ang pag-iibig natin sa pamilya mo? Para lang sirain mo to? Ngayon, dumaloy na ang luha, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagtatapos. Hindi ako masisira sa isang taong tulad ni Rafael at hindi ako magpapakahangal para manatili sa isang taong tulad mo. Napaluhod si Jason, pilit na hinawakan ang kamay ni Glenda. Mag-usap tayo. Maayos natin tumahal. Kasalanan ko, pero ikaw yung mahal ko. Si Irene, walang kwentang kaligayahan lang. Tinanggal ni Glenda ang kamay ni Jason. Jason, ang pag-ibig, hindi lang sapat. Ang tiwalang pundasyon at sinira mo yun ng walang awa.
Hindi ko hayaan na masaksihan ng anak ko ang isang sirang pamilya dahil sa pagtataksil mo. Ito na ang huli. Maghiwalay na tayo. Kinuha ni Glenda si Junior at ang kanyang mga gamit. Umalis siya, iniwan si Jason na nag-iisa sa kanilang tahanan, na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Lumipas ang 2 buwan, sumama si Glenda sa kanyang pinsan sa probinsya. Pilit na binubuo ang kanyang sarili. Pilit na binubura si Jason sa kanyang sistema. Isang umaga, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Sa takot at pag-aalinlangan, nagtungo siya sa local health clinic. Ang lumabas na resulta ay ang pinakahuling bagay na inaasahan niya. Siya ay buntis. Muli. Nanatiling tahimik si Glenda. Ang bata ay kay Jason. Ang bata ay bunga ng pagmamahala nila bago ito tuluyang masira. Hindi ko to sasabihin sa kanya. Naisip niya ang sakit na dulot ng pagtataksil. Ayaw niyang bumalik sa isang relasyong pinamamahalaan ng duda at takot. Palalakihin niya ang batang ito tulad ng pagpapalaki niya kay Junior. Siya ay malakas. Hindi ko kailangan na lalaki para itaguyod ang pamilya ko. Bulong niya sa sarili. Lumipas pa ang 5 buwan, malaki na ang tiyan ni Glenda. Napilitan siyang bumalik sa Maynila dahil sa paghahanap ng maayos na maternity care. Isang hapon, nasa ospital si Glenda para sa kanyang prenatal check-up. Habang naghihintay siya sa waiting area, bigla siyang kinabahan. Nakita niya si Jason kasama si Irene na tila nagpapatingin din sa isang bahagi ng hospital. Napatigil si Jason nang magtama ang kanilang mga mata. Ang kanyang tingin ay bumaba at natigilan siya sa laki ng tiyan ni Glenda. Si Irene, na noon ay nakasuot ng masikip na damit at yakap-yakap ang braso ni Jason, ay naglabas ng mapanlait na ngiti. Jason, tara na. Pilit ni Irene. Ngunit si Jason ay hindi gumalaw. Naglakad siya papalapit kay Glenda. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maintindihang emosyon. Galit, pag-asa at takot. Glenda. Ang tinig niya ay tila basag. Buntis ka. Tumalikod si Glenda, pilit na naglakad papalayo. Hindi mo na kailangan malaman yan, Jason. Wala ka nang pakialam sa buhay ko. Hinabol siya ni Jason, hinawakan ang kanyang braso, pero hindi masakit. Huwag kang tumakas, mag-usap tayo. Kailan mo pa tinatago yan? Bakit, Jason? Para ano? Para bumalik ako sa'yo na parang asong naghihintay ng awa? Hindi. Umalis ka na. Kasama mo ang nobya mo. Hinarap siya ni Jason. Ang kanyang mga mata ay naninigas. Tiningnan niya si Irene na ngayon ay halos dumudugo na sa selos. Glenda, tingnan mo ko. Kung totoo ang iniisip ko, akin ba yan? Pilit na hinawakan ni Jason ang mga balikat ni Glenda. Sabihin mo sa akin, hindi mo may kakaila sa akin. Akin ang anak na yan. Wala nang nagawa si Glenda kundi ang bumuntong hininga. Tumulo ang luha hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat na matagal na niyang dinadala. Oo, Jason, anak mo yan. Matapos mo akong lokohin, nalaman ko. Ngunit pinili kong itago dahil ayoko nang masira pa ang buhay ko sa taong hindi marunong magpahalaga sa amin. Niyakap ni Jason si Glenda ng mahigpit. Halos hindi makahinga. Ang sakit ng pagkawala ni Glenda ay napalitan ng matinding kagalakan at determinasyong panagutan ng bata. Hindi na ako mawawala, Glenda. Hindi na ulit. Pananagutan ko to. Magiging ama ko sa kanya. At sa'yo. Matigas na sabi ni Jason. Mula noon, nagkaroon ng madalas sa pagtatagpo sina Jason at Glenda. Nagbibigay suporta si Jason, nagpupunta sa check-up at tinitiyak na maayos ang kalagayan ni Glenda. Sa bawat pagdaraos ng panahon at sa kanilang pagiging malapit muli, hindi maiwasan na muling magbalik ang dating init ng kanilang pag-ibig. Ang lahat ng ito ay matinding nagpaalab sa selos ni Irene. Sa isip niya, si Glenda ay isang balakid na dapat nang alisin, lalo pat nagdadala ito ng anak ni Jason. Sa isang masalimuot na hapunan, hinarap ni Irene si Jason. Hanggang kailan ka magiging hangal, Jason? Pinapaikot ka lang ni Glenda.
Ginamit niya lang ang bata para sirain tayong dalawa. Hinigpitan ni Jason ang hawak sa baso. Wala kang karapatan na husgahan si Glenda. Ako ang may kasalanan sa kanya. At hindi siya. At hindi siya gumagamit ng bata para balikan ako. Responsibilidad ko to, Irene. Responsibilidad? O pag-ibig na bumabalik? Nakikita ko kung paano kayo magtinginan. Hindi mo na ako mahal, Jason. Dahil dyan, sisiguraduhin kong wala na rin magmamahal sa'yo. Umalis si Irene ng padabog. Ang galit ay nag-ugat sa kanyang puso. Kinabukasan, naglalakad si Glenda pauwi matapos mamili ng essentials para sa sanggol. Tahimik at abala siya sa pagbubuhat ng kanyang mga pinamili. Sa kanto, biglang may umaandar na sasakyan na pabilis ng pabilis, direktang nakatutok sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Glenda. Nakita niya ang mukha ng nagmamaneho. Si Irene. Irene! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Glenda. Sa huling sandali dahil sa adrenaline at pagmamahal sa kanyang anak, nagawa ni Glenda na tumalon at gumulong sa gilid ng kalye. Ang kotse ni Irene ay mabilis na dumaan. Nakalaga sa pader, ngunit nabigong tamaan si Glenda. Ngunit hindi nag-iisang dumating si Glenda. Mabilis na dumating si Jason na sumusunod kay Glenda mula pa sa grocery. Dahil sa takot na baka mapagod ito. Nakita niya ang buong pangyayari. Galit na nilapitan ni Jason ang kotse ni Irene. Pinilit niyang buksan ang pintuan ng kotse. Irene! Bumaba ka dyan! Anong ginawa mo? Sigaw ni Jason, puno ng matinding galit. Jason, hindi ko tinamaan. Aksidente lang! Sumisigaw si Irene, pilit na pinapaandar ang kotse. Walang aksidente dito. Alam ko ang balak mo. Sinusubukan mong saktan ng asawa ko at ang anak ko. Sa tulong ng mga nakakita, nahuli si Irene. Dinala siya sa presinto. Sa harap ng pulis, buong tapang na inamin ni Jason ang lahat ng kanyang nalalaman at sinigurado na mananagot si Irene sa batas. Habang nakakulong si Irene, nagtungo si Jason kay Glenda na kasalukuyang nagpapahinga matapos masuri ng doktor. Glenda, salamat sa Diyos at ligtas kayo ng anak natin. Bulong ni Jason, hawak ang kamay ni Glenda. Tumingin si Glenda sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Natatakot ako, Jason. Kailan ba matatapos ang pagsubok na to? Hinaplos ni Jason ang tiyan ni Glenda. Ngayon, Glenda, ang pagsubok na to ang nagpatunay sa atin kung gaano katatagang nararamdaman ko. Hindi ko nahahayaan na mawala ka pa sa akin. Lumuhod si Jason sa tabi ng kama. Glenda, mahal. Magpakasal na tayo. Tayo na lang. Kalilimutan na natin yung lahat ng sakit. Simulan natin ang pamilya natin kasama si Junior at ang batang to. Pangako ko, magiging tapat ako at magmamahal sa iyo ng habang buhay. Ngumiti si Glenda. Isang ngiting matagal nang nawawala. Ang sakit na iniwan ni Rafael, ang sakit ng pagkawala, at ang sakit ng pagtataksil ay naglaho. Napalitan ng pag-ibig na nagtagumpay. Oo, Jason. Pakakasalan kita. Hindi nagtagal, ikinasal sina Glenda at Jason sa isang tahimik ngunit makabuluhang seremonya. Nang isilang ni Glenda ang kanilang anak, si Gabriel, naging ganap ang kanilang kaligayahan. Si Junior ay nagkaroon ng mapagmahal na ama at si Glenda ay natagpuan ng pag-ibig na hindi lang mapusok, kundi matapat at walang hanggan. Napatunayan nila na sa kabila ng lahat ng unos, ang tunay na pag-ibig ay laging nagtatagumpay, na nagbibigay daan sa panghabang buhay na kaganapan.